Magandang hapon sa inyo pong lahat. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, humingi tayo ng patawad sa punong may kapal na ang hinahanap sa atin ay pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Magalak at magpasalamat sa pagpapala. Di maghala sa tinanggap natin, pamana ng pananampalataya. Indang parokyang nalintuho, indang kay San Gregorio. Si Kristo na Diyos ay nakisama sa atin ang gusto, nakibagay sa atin, tumulad siya sa atin, naging tao. Kung anong ginagawa ng mga tao, ginaya niya. Nakihalubilo siya, dumalo sa inuman sa kasalan sa Kana. Pero hindi sinasabing siya'y nalasing, ha? Basta naroon, nag-provide lang ng alak, ha? Talagang ginawa niya ang lahat para makuha ang ating loob ng mga tao maliban sa paggawa ng kasalanan. Magayak at magpasalamat sa pagpapala. Di maghala sa tinanggap natin, pamana ng pananampalataya. Sa pagpapala ni Bathala sa masisipag na taga, patuloy niyang gabayan ang aming parokya at bayan. Nang sa pananalig at pamumuhay lumago ng sabay, magalak magpasalamat. Kaya tayo, tularan natin si Jesus, naging masunurin sa Ama, nakibagay sa kanyang kapwa-tao sa paggawa ng mabuti. Palakpakan natin ang Panginoon. Pamana ng pananampalataya. Ako ay si Minda Bago. Ako ay naging katikista ng parokya since 1986 hanggang ngayon and still counting ng years pa. Ang lahat ng barangay dito or ang tawag natin sa BEC ay community. Lahat ng BEC ay grupo ng BEC ay merong kanya-kanyang karakoler. Isang samahan, maybe samahan, pero as far as I know, it's a group of caracolers na mga mananayaw per barangay. Talking of karakol, we have three types of karakol, no? Yung karakol ayon sa Biblia. Sa unang pagbasa ating narinig, ang unang pagkakarakol, pinasimulan ni Haring David. At ang kanilang buhat-buhat na isinasayaw, iniindayog, ay yung Ark of the Covenant. Yung malaking lalagyan ng ilang tinapay galing sa Sinai Desert at yung Ten Commandments. Napakabanal ang kanilang binubuhat, sinasayaw. Pagkatapos, ang isa ay ayon sa tradisyon. Traditionally, itong karakol ay tinatawag din na snail dance. Kaya nga karakol, ang salitang karakol ay galing sa salitang Kastila na suso, na mabagal, paikot-ikot, hindi diretso ang lakad ng suso, di ba lumiliko? Kaya ganyan din ang karakol. No? Walang pila. Pwedeng magtagal sa isang lugar na ikot ang ikot at kung ano-ano pang indayog yan.
Kaya hindi nagmamadali ang pagsasayaw ng karakol kasi itong karakol ay ito na yung yung pagkilos mo, the way your body moves is already your prayer to the Lord through the patron saint na ipinagdiriwang o yung ipinagkakarakol. Tapos yung isa is through karakol ayon sa debosyon. When we talk of devotion, ang pagkakarakol na ito ay ito yung pinapasan. Ang karakol ay hindi binubuhat ang imahen, kundi nakalagay sa balikat na parang nakikiisa sa ginawa ni Kristo na pagpapasa ng kahoy, pagpapasa ng krus. Kaya yun yung tatlo na yun. Ayon sa Biblia, ayon sa tradisyon at ayon sa debosyon. So itong karakol talaga ay isang uri ng malalim na pananampalataya, pananalangin sa pamagitan ng pagsasayaw. At yung kilos ng iyong katawan, ang indak ng iyong katawan, ito yung iyong pananalangin sa Diyos. Kasi minsan ang movement ay praying, ang iba ay nagtataas ng panalangin, ang iba ay nagpupurit ng papasalamat. Ang karakol para sa mga taga-Cavite talaga ay banal. Alam mo, itong karakol ay usually ang mga sumasama, yung may mga edad na, no? Pero kailangan natin itong ipamulat sa mga kabataan at sila'y magtutuloy nito para hindi mapuputol ang tradisyon, ang debosyon at ang kahulugan nitong isang malalim na ugnayan ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ng pagsasayaw.